Alright, mula rito sa UNTV panoorin natin mga tol, yung ginawang pagsasanay sa pagtatanggol sa baybaying sakop ng Pilipinas. Yan isinasagawa o isinagawa sa Cagayan, no? Bilang bahagi yan ng balikatan exercises natin mga tol. Kasi aminado at alam ng ating mga militar na ang banta talaga sa ating seguridad ay wala na rito sa loob eh. Nasa labas na mula sa mga mananakop. Meaning, hindi na sa mga terorista o hindi na sa mga rebelde yung kailangan nila paghandaan. Ang kailangan nila paghandaan is yung puwersa na magmumula sa ibang bansa na magbabalak sumakop o manakop sa ating bansa. Ngayon mga kapatid, ano ang mga isinasagawang paghahanda ng ating mga militar? Ito ating panonoorin ngayon mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Uroy mo no, gumagastos ang ating gobyerno ng malaking halaga para sa mga ganitong pagsasanay. Well, kailangan yan eh, investment yan eh. Ano, bawat balang pinapaputok dyan mga tol, libo-libo halaga niyan. Sunod-sunod na pinaputukan ng Philippine Army ang mga kalaban gamit ang kanilang 105mm howitzer at Atmos 155mm. Sa layo Pagsasanay sa pagtatanggol sa baybaying sakop ng Pilipinas isinagawa sa Cagayan. Pero eto tanong, handa na kaya rin ang ating mga kasundaluhan kung ang pag-atake ay magmumula mismo sa loob? Anong ibig ko sabihin? 'Di ba? Maraming nababalita, meron silang mga sleeper cell, mga taong nananahimik lamang dito sa loob ng ating bansa, mga regular residents na kung tawagin. Tapos sila pala ay mga espiya na posibleng pag nagbigay na ng hudyat etong kalaban, kikilos na sila. Diba? Malapit lang sila sa mga kampo, malapit lang sila sa mga EDCA sites at doon na yung pag-atake nila. Kailangan handa rin dyan ang ating mga otoridad, di ba? Marami nga tayong nakikita, napapanood, mga nahuhuli. Sa isang village, sa isang bahay, sa loob na subdivision, natatagpuan doon mga tol, yung mga matataas na kalibre ng mga armas. Diba? Ibig sabihin may paggagamitan sila noon. Imagine mo para saan yung mga yon kung hindi. yung 8 kilometro mula sa baybayin ng Barangay Dodan, Apari, Cagayan. Sa pool ang kanilang mga target. Nagbigay ng close air support ang mga F-16 ng United States Air Force, F-18 ng US Marine Corps at AH-64 Apache attack helicopter ng US Army. Ipinamalas din ng US kung gaano kalakas ang kanilang Javelin missile. Sa kapumosisyon sa baybayin ang mga light armored vehicle ng Philippine Army at Philippine Marines, kasama na ang mga bagong Savra light tank para pigilan ang mga kalaban. Maraming tutol, maraming nagagalit na mga kababayan natin dito sa ginagawa ng Amerika na pagpunta rito para magsagawa ng mga ganitong klaseng pagsasanay. At ang sinasabi nila ay hinihila tayo ng Amerika sa gera. Hinihila tayo ng Amerika sa mga kaguluhan. Pero isipin nyo to mga tol, no? For the sake lang ng mga viewers natin na bago pa lamang dito sa ating channel. Alisin man natin ang Amerika sa picture. Siguro yung iba narinig niya to, no? Pero hindi naman kasi tumitigil ang China sa pag-angkin sa ating mga teritoryo. At hindi tumitigil yung banta nila na agawin sa atin yung ating soberanya. Dahil matagal na nilang ginagawa yan. Hayagan na yan mga tol na hindi nila kinikilala ang ating karapatan sa ating karagatan dito sa West Philippine Sea. So pag nagkataon mga tol, no, na magkaroon nga ng gulo o sigalot, gera for example, 'di ba? Alisin mo man ang US sa picture, mapapalaban pa rin ang Pilipinas. So anong gusto ninyo? Tayo lang ang lalaban gamit yung meron tayo, gamit yung mga assets na meron tayo, o mas maganda yung meron tayong support mula sa ibang bansa na malalakas, makapangyarihan, maraming mga advanced weapon. Meron tayong suporta makukuha sa kanila. Di ba mas maganda kung meron tayong ganun? At isa nga tong ginagawa ng Amerika mga kapatid na pagsuporta sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin nagkakaroon ng gera. Bakit? Kasi mga tol, nag-iingat din yung China. Hindi naman sila basta-basta papasok sa gera lalo't kung alam nila mayroon silang makakalaban na kasing lakas o baka mas malakas pa sa kanila.
Pero kung Pilipinas lang mga tol, kayang-kaya nila tayo. Biruin mo Taiwan ha, ang tagal na nila pinagbabantaan, bakit hindi nila magawang atakihin? Ang liit-liit lang nun. Kasi nag-iisip pa rin sila ng maayos na baka pag eto sinakop natin, mapalaban tayo sa maraming bansa, tayo rin na makawawa bandang huli. So kailangan talaga nilang pagplanuhan. Kumbaga nagiging ano nga to deterrence nga to mga tol 'Di ba? Etong ginagawa nating mga ganitong exercises na ipapakita natin sa kanila na papalag kami, handa kaming lumaban sa inyo. Hindi nyo basta-basta masasakop ang aming soberanya ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Imagine nyo yan mga tol. Tuloy natin. Isa-isa namang tinarget ng mga smart shooter ng Philippine Air Force ang mga drone ng kalaban. Ito ang senaryo sa isinagawang counter-landing live-fire exercise ng mga Pilipinong sundalo at Amerikano nitong Sabado, April 3 sa Apari, Cagayan. The scenario here is we are countering a seaborne invasion from an external threat. So we engage first several waves of weapon systems. We engage them using several waves of weapon systems. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland once that mission has been accomplished. So a counter landing is intended to stop them at the deep area and then continue to engage them as they are moving closer. Certainly. This was a great opportunity for it to be a joint and combined operation, as Brigadier General Lohico said. I think our use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Ito yung bumingmahagi dito, counter-landing live-fire exercise kung saan tulong-tulong na pinapakpukan ng mga Galo, Pilipino at Amerikano doon mga tunwari kalaban na nalalakit tiko sa may paigi na nagpapanitagayan. Alam niyo, matagal na tong mga balikatan exercises na to na ginagawa ng Pilipinas at ng Amerika. Matagal na yan. 2000, 2001, mga ganun pa ata ang simula niyan mga tol. Pero dati kasi ang pinagsasanayan nila, yung iba't ibang mga pakikipaglaban sa gubat, mga ganun, mga laban sa mga rebelde o ano pang iba. Pero ngayon mga kapatid, etong ginagawa ng Amerika at saka ng Pilipinas ngayon, naghahatid na yung Amerika rito ng kanilang mga advanced weapon kasi iba na yung kalaban Advanced din mga tol, di ba? Threat yan galing sa ibang bansa na makakapangyarihan at malalakas din. So kailangan maging handa dyan ang Pilipinas. Sa hinaba-haba ng panahon ng Pilipinas, mga sundalo natin na ikipaglaban sila sa mga rebelde, sa mga terorista. Pero iba tong threat ngayon mga tol. Meron silang mga advanced weapon na may posibilidad o talagang malaki ang posibilidad na wala tayo. Mas marami silang jet, mas marami silang mga barko, diba? Mas marami silang mga sundalo at mga advanced na weapon. So ngayon mga tol, mula nga sa suporta sa atin ng Amerika is na ituturo na sa ating mga sundalo kung paano gamitin yung ibang mga weapon na dinadala nila rito at syempre iniiwan na nila para magamit ng Pilipinas pag dumating ang pagkakataon na wag naman sana pero magagamit talaga to. Diba? Ayon sa opisyal, mahalaga ang mga ganitong uri ng pagsasanay upang maihanda ang sandataang lakas para sa totoong sitwasyon na posibleng kaharapin ng bansa. We are preparing the ground forces for all phases of operations, beginning with the littoral battle, and then after this, we intend to engage them in a defense in depth, trying to avoid the centers of population, and then further engage the enemy in a pitched battle. And in each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Ayon kay General Lohico, hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang isinasagawang pagsasanay. Well, China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Siyempre. Nakaranas din ng aerial interloffers abang isinasagawa ang pagsasanay. Pero hindi na ito idinitalye pa ng mga opisyal ng balikatan.
Nitong nakaraang linggo nagsagawa ng kahalintulad na pagsasanay sa Rizal, Palawan kung saan ginamit ang HIMARS missile at nakasama sa pagsasanay ang Australian Defence Force. Ngayong araw nakatakdang isagawa naman ang maritime strike sa Zambales na isa sa highlights ng balikatan exercise. Alam niyo hindi man pangalanan ng ating mga kasundalo kung para kanino itong ginagawang pagsasanay. At kahit sabihin natin hindi na kailangan pang bigyan ng ibang interpretasyon to ng China, may naisip pa ba kayong mga umaalma dito sa ginagawa nating mga balikatan exercises? Napanood natin Vietnam, umalma sila doon sa awayan ng China at saka ng Pilipinas doon sa may Sandy Cay. Dahil teritoryo din daw nila yon, soberanya nila yon. Pero yung mga ganitong klaseng threat, ganitong klaseng banta, at sino ba yung umaalma every time na nagsasagawa tayo ng mga balikatan? China lang naman mga tol eh. Diba? At saka isa pa, sino ba ang masasangkot kapag halimbawa sinugod ng China ang Taiwan? Diba? Pilipinas din naman dahil marami tayong mga OFW doon. Walang kinalaman ng Vietnam doon. So talaga ang pinaghahandaan ng ating mga kasundaluhan dito is yung may posibilidad, mga posibilidad na makalaban talaga natin sa totoong bakbakan etong China. Diba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo rito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong saloobin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.